Mga kabayan, habang lumilipas ang mga araw at patuloy na umaarangkada ang investigasyon kaugnay sa kaso ng missing sabungero, tila patuloy pa rin ang kampo ng mga di umano ay mastermind sa paggawa ng paraan upang mapatahimik at pabaligtarin ang whistleblower na si Dondon Patidungan o alias Totoy. Kahapon sa isang exclusive interview, inamin at ibinunyag ni Patidungan na patuloy na dumarami ang mga grupo na nagbabanta sa kanyang buhay. Ayon kay Patidungan, may mga sasakyan at ilang grupo na nagmamasid at nag-iikot sa paligid ng kanyang bahay at naniniwala si Dondon na siya ang target ng mga grupong ito. Yes, marami. Katulad noong kagabi, alam ko naman na sila yon. Hindi lang sila makakapasok doon sa kung saan ako naroon. Anong kagabi, sir? May sasakyan doon, paikot-ikot. At ngayon, chinik ko yung plaka, hindi tugma doon sa sasakyan. Dagdag pa ni Patidungan na maraming tumatawag sa kanya na mga kaibigan at mga kakilala at pinapayuhan siya na mag-ingat dahil sa mga taong gustong magpaligpit sa kanya. Pero ayon kay Dondon Patidungan, hindi siya natatakot dahil alam niyang gobyerno ang kanyang kakampi. Aniya, hindi masuhulan ng kampo ni Atong ang ilang ahensya ng gobyerno, partikular ang National Police Commission o NAPOLCOM, kaya gumagawa ng paraan ang mga kalaban para siya mismo ang target na iligpit at patahimikin. Hindi naman gobyerno ang kalabang ko dito. Mga masamang tao ang kalabang ko dito, kaya alam ko ang galaw nila. Hindi lang, marami. Sa Mindanao, pinaliparan na ako ng drone at maraming tumatawag sa akin na mga kaibigan ko na mag-ingat ako at hindi lang at may nasusuhulan na nasa gobyerno din daw. Kung matatandaan, marami na ring idinawit na bigating pangalan itong si Patidungan na di umano ay kabilang sa Alpha Group na pinamumunuan ni Charlie Atong Ang. Isa na nga dito ang mga matataas na opisyal na pinangungunahan ni former PNP General Jonelis Tomo, dating CIDG Director General Romeo Macanas na ayon kay Patidungan ay binayaran ni Atong Ang para baligtarin ang kaso at iturong siya ang mastermind sa missing sabungero. At ang pinakahuli nga na kanyang ibinunyag ay itong si Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, kasama pa ang ilang tiwaling pulis na ayon kay Dondon ay itong si Colonel Orapa ay isang berdugo na namumuno sa pagliligpit sa mga missing sabungero, habang 2 milyon naman ang kabayaran sa kanya kada buwan na mula sa kampo ni Charlie Atong Ang. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ale na, sir, bigyan mo ako ng kopya nung lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa nung panahon ni General Mata. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa patuloy na pagbabanta sa buhay ni Dondon Patidungan, ang pangunahing testigo na lumutang para idiin si Charlie Atong Ang at ang kanyang grupo na mastermind sa missing sabungero, umaasa ka pa ba na mariresolba ang kaso bago pa man tuloy ang mapatahimik o mapaatras si Patidungan mula naman sa kampo ng mga mastermind? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Salamat sa tapang ng isang abogado mula sa NAPOLCOM. Isang abogado na hindi natatakot, hindi nabibili, at hindi napapailalim sa impluwensya ng kahit sinong Charlie. At higit sa lahat, salamat sa patuloy na salaysay ni Julie Patidungan na hanggang ngayon ay matapang pa ring nagsasalita kahit pa maraming beses nang tinangkang patahimikin. Maaaring ito na ang simula ng pagbagsak. Ang dating leader ng operasyon ngayon ay inalisan ng kapangyarihan. Ang dating gumagalaw sa dilim ngayon ay tinututukan ng liwanag ng batas. Hindi na siya ang naguutos, siya na ang iniimbestigahan. At kung tuloy-tuloy ang paglalantad ng katotohanan, kung mas maraming testigo ang magsalita at kung mas madami pang ebidensya ang lumitaw,
hindi malabong ang suspensyon ay mauwi sa tuluyang pagkakakulong. Sapagkat gaya nga ng sinasabi ng marami, ang hantungan ng mga pulis na halang ang kaluluwa ay hindi sa opisina, kundi sa kulungan. Paano pa haharapin ni Ryan Orapa ang kanyang mga magulang? Ang mga magulang na buong pusong nagsakripisyo, umasang isang araw, ang kanilang anak ay magiging pag-asa ng bayan. Ngayon, baka sila na lang ang pag-asa niyang may natitirang dignidad pa. Sa batas, wala pa siyang hatol. Pero sa mata ng bayan, isa siyang berdugo. May relief order na raw para sa non-commissioned officers mula sa 15 pulis na under restrictive custody ng PNP dahil sa pagkakasangkot umano sa mga kaso ng mga nawawalang sabongero. Walang kumpirmasyon o pagtanggi dito si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero kahapon, sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na dinisarmahan na ang mga dawit na pulis. Ayon kay Torre, makakatulong sa masalimuot na investigasyon kung merong isa o dalawa sa 15 ang magsasabi ng kanilang nalalaman at magiging state witness. We'll withhold first the status of those details dahil alam niyo naman ang significance na. I-hold muna natin ang... Of course, that's one of the directions that we can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspects. Tuloy naman ang panawagan ng NAPOLCOM kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy na humarap sa kanila para sa administrative case ng mga sangkot na pulis. Yung criminal process, medyo tedious, medyo matagal pa yan. Aabutin ng taon yan. Pero ang paalala ko sa lahat, yung administrative case, yung admin case, mabilis lang yan eh. So doon, more or less, makakita tayo ng galawan. Kung talagang inosente itong mga pulis na to, edi inosente. Kung dapat na silang tanggalin sa serbisyo, tanggalin natin sa serbisyo. Okay, ang pinakabagong update, Jai, ay una, nagpadala ang ating mga summary hearing officers ng order doon sa 12 active personnel. Pinadala yun ng Friday, pinapasagot sila. So they were given 7 days to give their answers doon sa formal charge na isinampa ng Inspection Monitoring Investigation Service or ang IMIS sa National Police Commission. So merong 7 araw na para sila isumagot. So pangalawang beses na sila sasagot. Yung pangalawang update na medyo malaki, the NAPOLCOM and Bank issued a preventive suspension order against the 12 active policemen, yung 12 respondents. This is to make sure na hindi sila makaka-impluwensya sa investigasyon and of course, for them not to do police functions. So yun ang napakalaking development ng kaso kasi bukod sa nasa restricted custody sila, bukod sa hindi na sila makapag-perform ng police functions muna, hindi sila sumusweldo rin sa kasalukuyan siya. Hindi kami limitado dun sa final lang nito. In fact, ongoing pa rin yung investigation namin sa iba pang members ng Philippine National Police. May mga iba pa nga na nakahagip na non-PNP personnel. Pero it is because may involvement sila, at least yun ang lumalabas dun sa aming investigation. So, part and parcel, nasasama sila sa aming investigation. So, yeah, may mga ranking at of course, may mga mabababang rango, pero may mga high-ranking police personnel na nakahagip din ng aming investigation. There are 2 options. Actually, ang una, yung nangyayari ngayon, we've been directly in touch and coordinating with the Department of Justice, particular kay Secretary Boying Remulla. So, lahat ng nakukuha naming ebidensya at impormasyon ay binibigay namin sa kanya. Just to highlight na there is no contest amongst government agencies. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Lahat ay gustong lumabas ang katotohanan dito sa investigasyon na ito. Yung pangalawang option is maaari din kami mag-file ng criminal cases, Jai. So kung sa pananaw namin, pwede pang mag-file ng iba pang criminal cases aside from dun sa final na ng DOJ, maaari din kami mag-file. O di kaya naman sa coordination namin with the DOJ, kung sabihan kami ng DOJ na NAPOLCOM, mukhang dapat i-file nyo rin itong kasong ito, we are more than happy to file these cases. Bottom line,
lahat dapat talaga ng may active participation dito sa pagkawala ng mga sabongero, dapat managot. Ngayong araw na ito, ibabahagi ko rin ang ilan sa mga operational accomplishments. Una sa Makati City, noong gabi ng August 8, nagsagawa sa EDG ng operation sa Barangay Valenzuela based sa search warrant ay nilabas ng isang executive judge. At nakahuli tayo ng dalawang Chinese nationals, isang 28-year-old at isang 31-year-old. Parehong residente ng Makati City dahil sa possession of unregistered firearms and ammunition. Mula sa kanilang tirahan, nakakumpiska tayo ng iba-ibang klaseng baril gaya ng caliber 45 na pistol, isang 357 revolver, isang rifle, isang caliber 22 na sniper rifle, isang shotgun, at iba-ibang mga bala at iba pang mga magazines para sa mga baril na ito. Ever since naman, naging part na ng modus operandi ng Maute ang pag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, pagdating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay, siyempre, ibang pagtingin pag bata ang nakakaharap. Kaya ito ay napaka-kasuklam-suklam na gawain ng Maute. At sa tingin ko naman, nare-realize na ng mga communities na yan kung saan sila present, na wala namang ibang gustong gawin ang mga taong ito, kundi sirain lang ang kapayapaan ng ating mga communities para sa selfish interest nila. Sir, after nga na mahuli itong mga minor de edad na ito, ano po ang hakbang na gagawin ng PNP lalo na doon sa Marawi, sir? Magdadagdag ba ng tauhan ng PNP doon sa ground? Well, this is a whole government approach that we are looking into na aside sa law enforcement operations, meron tayong mga internal security operations na ginagawa. Isama na natin ating mga eskwelahan, pati ang mga local government units para ma-preempt na itong mga recruitment operations na ginagawa ng mga grupo na ito. Kaya nga yung panlilin lang, kasi nga kung titingnan natin, itong grupo na to, may mga foreign trained, kasama sa training nila, propaganda, recruitment. So, yung mga vulnerable sectors natin, pag nalapitan nila dyan, may sistema sila kung paano mag-recruit, talaga na-expect natin may makukuha sila. Kung kaya't ang kasama na sa ating mga preemptive measures, sinisiguro natin na ma-debunk natin ang kanilang mga propaganda, maipakita sa ating mga kababayan na itong mga ginagawa nila ay walang kabutihang idululot, kundi gulo lamang at pagkasira ng mga community at sa individual level ay maaring magresulta pa sa pagkasawi, pagkamatay, pagkadisgrasya, pagkahuli, makasuhan ng ating mga kababayan. So, whole government approach, tinitingnan natin ang aktibidades nila and at the same time ay kina-counter na kaagad natin through our own information drive. How about the presence of foreign fighters, sir? Nung nag-operate ang mga tropa nyo, may nakita ba doon? Sa ngayon, wala tayong nahuli, ano? Puro Pilipino ang ating mga nahuli. So, good thing. Pero pag may makita tayo dyan, may ma-detect tayo, prioritize natin ang mga yan, siyempre. Thank you, Chief. Thank you. Thank you very much, Sir June. Next will be a question from Ms. Catherine Austria of Brigada News FM. Sir, doon na lang po sa nabanggit kanina, dahil po may nasawing pulis sa Dinagat Islands, binabanggit po kayo na paitingin yung police operational procedures, tama po ba? Ano po yung mga pagbabago pagdating doon sa operation ng mga pulis para maiwasan na yung pagkasawi ng miyembro natin? Tinitingnan natin ang mga SOPs natin, pero ang tinitingnan talaga natin yan yung training. So, activated na ang ating 4 na firearm simulator. Meron kaming use of force simulator. Doon natin tinetesting ang ating mga pulis, pinapadaan sila sa mga iba-ibang mga scenarios para ang reaksyon nila ay tama at naayon sa batas. Ayaw din naman natin na ang mga pulis naman natin ay makapatay naman ng wala sa lugar. Hindi natin gusto yon. Dahil nga pag tumaas ang paranoia, ganun talaga. Alam natin na may risk ang pagpupulis. May risk talaga itong trabaho na to. Pag mag-responde tayo, lalo na ngayon sa ating mga ginagawang mabilis na responde, inaabutan talaga natin ang mga kriminal habang ginagawa nila ang kanilang krimen. Kaya nagkakabanggaan talaga, magkakapukpukan. Ang kriminal, walang iniisip yan, kundi mag-survive lang. Kaya wala silang pakialam kung sino man ang magiging liability sa paligid nila. Whereas ang pulis, yan, nakikita natin, marami tayong consideration, sinisiguro natin na ang dinideliver natin na serbisyo ay
hindi makakasakit ng hindi ini-intend. So, ang ginagawa natin ngayon, aside sa revision ng mga police operational procedures natin, pag-study natin ang operational procedures, ini-strengthen din natin ang ating human capital. Pinag-aaral natin ang maayos ang ating mga police at tinitraining sila gamit ang mga equipment na meron tayo ngayon. Sir, sa mga police pa rin, para naman po sa kapakanan nila, may nabanggit pa kayo last time sa briefing sa Cagayan, 45% sa Pag-ibig. Ano po yung pabahay para sa kanila, sir? We have made initial talks with the Pag-ibig Fund and i-formalize na lang namin. May mga acquired assets ang Pag-ibig na binibenta. May mga promo sila na at a certain level, from 10 million up na mabili mo hanggang 50 million, meron silang 40% discount. Hanggang sa 200 million up na mabili nyo na acquired assets, group sale, bulk sale, ay may 45%. So we have made a deal with Pag-ibig and we are about to just finalize it. Ang hiningi namin is yung mga pulis namin ay magtitingin sa kanilang mga acquired assets kung ano ang magustuhan ng mga pulis, i-communicate sa amin para maging bulk sale na rin. Hindi na sila makipag-bidding because it is being sold through bidding. Yun na lang aming final na nire-request na hindi na kami magbibidding, kukunin namin doon sa minimum bid price at magbibigay sila ng 45% discount kung ano ang minimum bid price na yun. Paano yun, Chief? Kailangan makuha muna yung minimum numbers o minimum amount kung ilang milyon, saka po magbibigay sila ng 45%. In normal circumstances, for normal buyers, ganon. Now, that's what we are negotiating with the Pag-ibig. The PNP is negotiating na kahit hindi namin maabot ang minimum total price sa bulk sale na required nila para sa discount, ibibigay pa rin nila ang discount. Thank you, Chief. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Next, we'll be having question from Mr. J. Mark Dagala of Radio Pilipinas. Sir, good morning po. Balikan ko lang yung sa Maute, sir. Yung leader ng grupo nakatakas, tanong ko lang, Pilipino po ba yung leader ng grupo na yun? Pilipino lahat ang ating tinitingnan ng mga miyembro nitong Maute group na to. Sa ngayon, ang na-identify natin ay Pilipino. Sir, for reiteration lang, gaano pa ka-strong yung strength nila? At may dahilan pa rin ho ba para maalarma yung ating mga kababayan? Sa tanong na kung dapat maalarma ang ating mga kababayan, ang gusto naming i-assure ang ating mga kababayan, kontrolado natin ang mga to, hindi sila pwede makagawa ng large-scale activity gaya nung nangyari sa Marawi Siege. Hindi nila kayang gawin yun at wala tayong nakakitang indikasyon na magagawa pa nila yon dahil tayo bantay sarado na. Ngayon, kung ilan pa sila ngayon, regarding sa tanong mo na yan, those are PSR matters, yun yung aming mga periodic, yung OB matters, intelligence matters, pagpapasensyahan nyo, hindi na namin i-disclose muna ang ating mga exact figures regarding that matter. Pero they're in controllable and manageable numbers na. Thank you po. Thank you, sir. Next, we'll be having question from Sir Jeff Caparas of ABS-CBN. Chief, happy second month. Sir, how are we coping up with the 5-minute response sa 911 with your men? Yung mga tao ba nasasanay na nai-instill na ba sa kanila na may 911 at 5 minutes re-responde ang police? How are we coping up with that, Chief? We are on the part na ngayon na nagpa-fine-tune tayo ng operations natin. Kasi natural yan, sa birthing pains niyan, may mga clarifications na gustong gawin. Like, sa bundok ba, may 5 minutes response din. Sa pag-iikot ko sa mga tao natin sa field, lagi ko sinasabi, yung 911, dinidemand natin yan sa mga city centers. Natural, kasi nandun na nga tayo eh. Ididemand ko talaga na ang 5 minutes response ay dapat 5 minutes talaga sa city center. Kasi nandyan na mismo ang pulis eh. Walang rason na nandyan na nga tayo, hindi pa tayo makaresponde na maayos. Ngayon,
Meron namang mga areas na talaga namang hinterlands. May mga areas na 21 lang ang police, class C municipality, malaki ang farming community, malalayo ang mga bahay. Natural, sentido común lang. Hindi talaga uubra yan. May lumabas sa media may lumabas na Facebook na isang insidente na ang tawag ay galing sa kabilang isla na kailangan pang mag-motorboat. Kaya ang sabi ng mga, hindi ko alam kung totoong pulis yun o nangiintriga lamang, ang sabi dahil prank call yun it turns out to be a prank call. Nasa gitna na sila ng dagat, pero kahit na prank call pa, dumiretso daw sila kasi kailangan makapag-comply ng 911. Yan yung mga mag-comply ng 5 minutes na tawag ng 911. I cautioned the regional director regarding that matter. I told him that this is a failure to exercise common sense in leadership. At yun, winawarn ko ang aking mga middle level commanders na ang pagiging commander at ang pagiging leader, napakaraming pangangailangan niya ng sentido común. Okay? Hindi natin gusto makita, wala pa naman tayong nakakita na tinatawag na sa private sector na mga malicious compliance. Wala pa naman tayong nakakita ng ganyan, no? And ayaw natin makakita ng ganyan. So sa ngayon, binibigyan ko ng responsibilidad ang mga middle level commanders to exercise their discretion. Basta ang bottom line natin, outside of the areas covered by the 5-minute response, gusto natin ang pulis makarating in reasonable time. Gusto na natin matanggal yung stereotype na pag dumating ang pulis, tapos na ang sine. The end na. Okay? Ayaw natin mangyaring ganon. Sapagkat tayo naniniwala na ating mga kababayan na tumatawag sa 911, pwera yung mga nagpa-prank call, nangangailangan talaga ng tulong yan at bawat segundo niyan ay mahalaga.